Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong kwentong aantig sa ating mga puso at susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at pag-ibig. Sabi nila, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ngunit paano kung ang mga taong inaasahan mong magbibigay sa iyo ng pagmamahal na yon, ang siya pa palang magiging dahilan ng iyong pinakamatinding kabiguan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata sa kwento ni Luningning. Ang samyo ng bagong timplang kape at ang sinag ng araw na tumatagos sa siwang ng bintana ang laging gumigising kay Luningning Alcaraz. Para sa kanya, ito ang kahulugan ng paraiso. Isang simpleng apartment, isang tahimik na umaga, at ang init ng yakap mula sa lalaking kanyang pinakamamahal. Gising ka na pala, mahal ko, bulong ni Mikael, na mas kilala niya sa pangalang Kael. Hinalikan siya nito sa balikat at napangiti si Luningning. Sa loob ng isang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, hindi pa rin nawawala ang kilig na hatid ng bawat paglalambing nito. Si Kael ang kanyang naging kanlungan, ang kanyang pamilya, ang lahat-lahat sa kanya. Kanina pa, naamoy ko kasi ang paborito kong kape, sagot ni Ning, habang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng asawa. Ikaw ang nagsasabing magpahinga ako, pero ikaw naman itong laging nauunang mag-asikaso sa lahat. Tumawa si Kael. Isang tunog na musika sa pandinig ni Ning. Dahil gusto kong pagising mo, wala ka ng ibang iisipin kundi ang mahalin ako. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Ning ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Sa bisig ni Kael, nawawala ang lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Ang mga alaala ng pagiging isang ampon sa bahay ng sarili niyang tiyahin. Ang walang katapusang panunumbat at pagmamaliit. Lahat iyon ay nabubura ng pagmamahal na ipinadarama sa kanya ni Kael. Ngunit ang kapayapaan ng umagang iyon ay biglang nagambala ng isang katok sa pinto. Isang delivery man ang nag-abot ng isang malaki at makapal na sobre. Hindi ito ordinaryong sulat. Kulay ginto ito, mabigat, at may selyong wax na may inisyal na BR. Nang mabasa ni Ning ang pangalan ng nagpadala, biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Beatriz Rivas, ang kanyang pinsan. Anong sabi, mahal? Tanong ni Kael mula sa kusina. Dahan-dahang binuksan ni Ning ang sobre. Sa loob ay isang paanyaya na tila mas mahal pa sa isang buwang upa nila sa apartment. Naka-emboss sa ginto ang mga salita. You are cordially invited to the wedding of Beatriz Rivas and Antonio De Leon. Nakatitig lamang si Ning sa papel. Ang petsa ng kasal ay sa susunod na linggo na. Gaganapin sa Palacio de Emperatriz sa Tagaytay. Isang lugar na sa mga magasin lang niya nakikita. Isang lugar na para lamang sa mga pinakamayayaman sa bansa. Lumapit si Kael at nakita ang tinitingnan niya. Agad na nagbago ang anyo ng mukha nito. Nawala ang malambing na ngiti at napalitan iyon ng pag-aalala. Isang paanyaya. Mahinang sabi ni Ning na tila kinukumbinsi ang sarili. Inimbita nila ako, Kael. Kinuha ni Kael ang paanyaya at tiningnan ito ng may pagdududa. Matapos ang lahat ng ginawa nila sa'yo, matapos ka nilang ituring na parang hindi ka pamilya sa loob ng maraming taon, Ning, para saan pa? Ang boses ni Kael ay hindi galit, ngunit puno ng sakit para sa kanya. Alam nito ang lahat. Alam nito kung paano siya umiiyak tuwing gabi noong bago pa lang sila. Dala ang mga sugat na iniwan ng pamilya Rivas sa kanyang puso. Pero pamilya ko pa rin sila, Kael. Pakiusap ni Ning. Isang munting tinig sa kanyang isipan ang bumubulong, umaasa. Baka sa pagkakataong ito, iba na. Baka ito na ang pagkakataon para magkaayos kami. Huminga ng malalim si Kael at hinawakan ang mga kamay ni Ning. Mahal,
Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Hindi mo kailangan ang pagkilala nila para maging mahalaga. Mahalaga ka dahil ikaw, si Luningning, ang asawa ko. Tumango si Ning, ngunit ang puso niya ay nahahati. Isang bahagi nito ang nagsasabing tama si Kael. Ngunit ang isa pang bahagi, ang batang si Ning na laging naghahanap ng pagmamahal mula sa kanyang mga kamag-anak ay hindi mapigilang umasa. Sa mga sumunod na araw, ang isipan ni Ning ay gulong-gulo. Sa huli, nanaig ang kanyang pag-asa. Nagpaalam siya kay Kael na pupunta siya. Kahit mabigat sa loob nito, tumango na lamang si Kael sa isang kondisyon na tatawagan niya ito agad kung may mangyaring hindi maganda. Dumating ang araw ng kasal. Habang naghahanda, binuksan ni Ning ang kanyang aparador. May mga damit doon na bigay ni Kael, mga damit na magaganda at may kamahalan, ngunit hindi niya magawang isuot. Pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanya. Sa halip, pinili niya ang isang simpleng bestidang kulay krema. Luma na ito, ngunit malinis at disente. Para sa kanya, sapat na ito. Hindi naman ang damit ang mahalaga, kundi ang intensyon ng kanyang puso. Gusto niyang ipakita sa kanila na nagpunta siya ng may kababaang loob, dala ang pag-asang maging bahagi muli ng pamilya. Habang nasa biyahe papuntang Tagaytay, hindi niya mapigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na magiging maayos ang lahat. Ngunit nang tumigil ang sinasakyan niyang taxi sa harap ng isang naglalakihang gintong tarangkahan at bumungad sa kanya ang napakalawak at nagniningning na Palasyo de Emperatriz, tila nilamon ng lugar ang lahat ng kanyang pag-asa. Ang bawat kotseng humihinto ay mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya sa buong buhay niya. Ang mga bisita ay nakabihis ng mga damit na tila galing sa mga sikat na taga-disenyo. At siya, si Luningning Alcaraz Aguila, ay nakatayo roon. Suot ang kanyang simpleng bestida, hawak ang isang maliit na regalo. Huminga siya ng malalim. Pinatatag ang kanyang loob. Itinatak niya sa isip ang mukha ni Kael. Para sa kapayapaan. Para sa huling pagkakataon. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa mundo na minsan nang nagtulak sa kanya palabas. Pagpasok ni Luningning sa Grand Ballroom ng Palasyo de Emperatriz, tila siya isang maliit na bangkang papel sa gitna ng karagatan. Ang liwanag mula sa mga dambuhalang chandelier na gawa sa kristal ay nakakasilaw. Ang bulungan ng mga bisitang nakabihis ng magagarang damit ay tila isang malakas na ugong sa kanyang pandinig. Ang lahat ay perpekto, magarbo, at banyaga sa kanyang simpleng mundo. Agad niyang hinanap ang pamilyar na mukha. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang tita Lorna, ang ina ni Beatriz, na nakikipagtawanan sa mga amiga nitong halatang mga mayayaman din. Dala ang regalo at ang pag-asang itinanim sa kanyang puso, lakas loob siyang lumapit. Tita Lorna, bati ni Ning nang may pilit na ngiti. Natigil sa pagtawa si Lorna at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pag-insulto. Oh, Luningning, dumating ka pala. Akala ko'y hindi mo mahahanap ang lugar na ito. Ngumiti ang mga kaibigan ni Lorna, mga ngiting hindi abot sa kanilang mga mata. Naramdaman ni Ning na namula ang kanyang mga pisngi. Inabot niya ang maliit na regalong dala. Isa itong hand-carved na picture frame na siya mismo ang gumawa. Para po kay Bea, congratulations po sa kasal niya, sabi niya. Kinuha ito ni Lorna gamit lamang ang dulo ng kanyang mga daliri na para bang ito'y isang maruming bagay. Ano to? Picture frame. How quaint. Muli siyang tumawa kasabay ng kanyang mga amiga. Salamat na lang at may naisipan kang dalhin. Para itong sampal sa mukha ni Ning. Bawat salita ay tila karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang magpalamon sa lupa sa sobrang hiya. Yumuko na lamang siya at nagdahilang maghahanap ng mauupuan. Habang naglalakad, narinig niya ang bulong ng isa sa mga amiga ni Lorna. Hindi ba't yan ang anak ng kapatid niyang? Alam mo na? Hindi na niya kailangang marinig ang kasunod. Alam na niya ang kwento.
Siya ang anak ng naligaw ng landas, ang kahihiyan ng pamilya. Nang makahanap siya ng isang bakanting silya sa pinakadulong lamesa, akala niya'y doon na magtatapos ang kanyang pagdurusa. Ngunit nagkamali siya. Maya-maya pa ang mismong bride na si Beatrice ang lumapit sa kanya. Suot ang isang nagkikislapang wedding gown. "Pinsan!" Masayang bati ni Beatrice, ngunit ang mga mata nito'y nangungutya. "I'm so glad you could make it. Akala ko talaga, hindi ka darating." "Bea, congratulations. Ang ganda-ganda mo," pilit na sabi ni Ning. "Salamat. Halika, samahan mo ko. May ipapakilala ako sa'yo," sabi ni Beatrice at hinila siya patayo. Sa gitna ng bulwagan, habang kinakausap ni Beatrice ang ilang bisita, bigla itong natisod. Ang hawak nitong kopita ng red wine ay tumapon, diretso sa dibdib ng bestidang suot ni Ning. "Oh my God, I'm so sorry." Malakas na sigaw ni Beatrice na umagaw sa atensyon ng lahat. "Pinsan, I am so sorry. Ang lampa ko naman." Ang puting bestida ni Ning ay nabahiran na ngayon ng malaking mantsa ng alak. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pinipigilan ang pag-iyak. "Ayos lang, Bea. Aksidente lang." Halos pabulong niyang sabi. "Naku, halika, tulungan kitang linisin yan," sabi naman ng isa pa nilang pinsan na lumapit. Kumuha ito ng tissue at marahas na ipinunas sa bestida ni Ning. Sa sobrang diin ng pagkuskos nito, isang malakas na tunog ng napunit na tela ang narinig. Napatigil ang lahat. Ang bestida ni Ning ay may malaki ng punit, halos lumabas na ang kanyang balat. Ang pagtawa ay nagsimula sa isang mahinang halakhak hanggang sa ito'y naging isang malakas na tawanan na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Si Ning ay nakatayo roon, namantsahan, napunitan, at pinagtatawanan. Ang kanyang pag-asa ay tuluyan ng nagkadurog-durog. "Ano ba yan, Luningning? Kahit kailan talaga, ganyan ka. Nagdadala ka ng kahihiyan," sabi ni Beatrice, na ngayon ay hindi na nag-abalang itago ang nangisi sa kanyang labi. "You know what? This is not the place for you. Halika, ituturo ko sa iyo ang daan palabas." Hinila ni Beatrice ang braso ni Ning, ngunit hindi siya nito dinala sa pinto. Dinala siya nito sa harap ng napakalaking wedding cake. Isang obra maestra na may 7 palapag, pinalamutian ng mga bulaklak na gawa sa asukal. "Dito," bulong ni Beatrice, at sa isang malakas na tulak, itinapon niya si Luningning. Nawalan ng balanse si Ning. Ang huli niyang nakita ay ang mga nagulat na mukha ng mga bisita, at pagkatapos ay ang malambot at malagkit na pagbagsak niya sa gitna ng cake. Ang puting icing ay kumalat sa kanyang buhok, mukha, at sa punit-punit na niyang damit. Ang katahimikan ay sinundan ng mas malakas pang tawanan. "Security! Palabasin niyo ang babaeng yan!" sigaw ni Tita Lorna. "Sinira niya ang kasal ng anak ko." 2 unipormadong gwardiya ang mabilis na lumapit. Walang awa siyang hinawakan sa magkabilang braso at kinaladkad palabas ng bulwagan. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Ang bawat hakbang palabas ay tila isang miling ng kahihiyan. Nang makarating sila sa labas, basta na lang siya binitiwan ng mga gwardiya sa sementadong daan. Kasabay ng pagbagsak niya sa lupa ay ang pagpatak ng ambon. Ang malamig na ulan ay humalo sa kanyang mga luha at sa matamis na icing na bumabalot sa kanyang pagkatao. Doon, sa labas ng palasyong puno ng tawanan, sa ilalim ng madilim na langit, si Luningning ay gumuho. Nakalugmok si Luningning sa malamig at basang semento. Ang bawat patak ng ambon na tumatama sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom, ngunit wala na itong sakit kumpara sa hapdi na nararamdaman ng kanyang puso. Ang malabong alingawngaw ng tawanan mula sa loob ng palasyo ay parang mga multong paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tainga. "Kahihiyan ka. Wala kang halaga. Wala na. Tapos na. Ito na marahil ang huling patunay
na kahit kailan, hinding-hindi siya matatanggap ng mga taong pilit niyang tinuring na pamilya. Isa siyang hangal dahil umasa pa siya. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang matalim na sinag ng ilaw ang biglang tumama sa kanyang kinauupuan. Isang itim at makintab na sasakyan na hindi niya mawari ang tatak, ngunit halatang napakamahal ang huminto sa kanyang tapat. Ang makina nito ay may tahimik ngunit makapangyarihang ugong na tila kayang patahimikin ang lahat sa paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula roon, lumabas ang isang figura na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Kael. Ngunit hindi ito ang Kael na nakasanayan niya tuwing umaga. Ang Kael na may malambing na nangiti at mainit na yakap. Ang Kael na nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay may mukhang kasing lamig ng yelo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit na hindi pa niya kailanman nakita. Ang kanyang panga ay matigas at ang bawat galaw niya ay may bigat ng isang paparating na bagyo. Hindi pinansin ni Kael ang ulan. Naglakad ito papalapit sa kanya. Ang mamahaling sapatos nito ay tumatapak sa mga basang baldosa. Bawat hakbang ay tila sinusukat, may layunin. Nang makarating ito sa kanyang harapan, lumuhod ito. Inalis nito ang suot na itim na coat na may perpektong pagkakatahi at maingat na ipinatong sa kanyang mga balikat. Ang init mula sa damit at ang pamilyar na amoy ni Kael ay biglang nagbigay sa kanya ng kakaibang kapanatagan. Kay Kael. Halos hindi makapagsalitang usal niya. Hindi sumagot si Kael. Kumuha ito ng isang panyong seda mula sa bulsa nito at marahang ipinunas sa kanyang mukha. Inaalis ang mga bakas ng luha, ulan, at matamis na icing ng cake. Ang mga kamay nito, na laging malambing, ay nanginginig ng bahagya sa pinipigilang galit. Matapos siyang punasan, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Tumayo ka na, mahal ko. Ang boses nito ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay may nagbabadyang panganib. Tinulungan siya nitong tumayo. Nang makita nito ang malaking punit sa kanyang bestida, mas lalong nagdilim ang anyo ng mukha nito. Inayos nito ang coat upang matakpan ang lahat ng bahid ng kanyang kahihiyan. Pasensya ka na. Hindi ko sinunod ang sinabi mo. Humihikbing sabi ni Ning. Shh, sabi ni Kael habang hinahawi ang basang buhok na dumidikit sa kanyang mukha. Wala kang kasalanan. Tumingin ito sa marangyang pinto ng palasyo. Hindi pa pala tayo uuwi. Hinawakan ni Kael ang kanyang kamay at sa pagtataka ni Ning, nagsimula itong maglakad pabalik sa loob ng grand ballroom. Kael, wag, ayoko na. Pakiusap niya. Sinusubukang pumiglas, ngunit ang hawak ni Kael ay mahigpit at puno ng determinasyon. Magtiwala ka sa akin. Bulong nito, hindi lumilingon. Pagbukas nila ng pinto, ang malakas na tawanan at musika ay biglang humina hanggang sa tuluyang nawala. Ang lahat ng mga mata, mahigit 200 pares ng mga mata, ay napakos sa kanila. Nakita nila si Luningning, ang babaeng kinaladkad palabas kanina, na ngayon ay nakabalik, balot sa isang mamahaling coat, at hawak ang kamay ng isang estrangherong may nakakatakot na aura. Abat! Napakawalang hiya ninyo! Sigaw ni Tita Lorna, ang unang nakabawi sa pagkabigla. Paano kayo nakapasok ulit? Security! Sinong driver na yan na dinala mo rito, Ning? Mapanguyam na tanong ni Beatrice na nakangisi pa rin. Hindi ba't sinabi ko nang hindi ka bagay dito? Lumayas kayo. Hindi kumibo si Kael. Patuloy lang itong naglakad papunta sa gitna. Hila-hila si Ning na yumuyuko sa sobrang hiya. Ang bawat tapak ng sapatos ni Kael sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ng pamilya Rivas, isang lalaking nakaunipormeng pang-manager ng hotel ang nagmamadaling sumalubong sa kanila. Pawis na pawis ito at halatang natataranta. Ngunit hindi si Beatrice o si Lorna ang kanyang nilapitan. Diretso itong huminto sa harap ni Kael.
Yumuko ito ng may buong paggalang. Mr. Aguila, sabi ng manager, ang boses ay nanginginig. Ikinagagalak ko po ang inyong pagdating. Pasensya na po kayo sa anumang abala. Napatanga ang lahat. Nagkatinginan sina Lorna at Beatrice, bakas sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Tumingin si Kael sa manager. Ang mga mata ay nanatiling malamig. Nakahanda na ba ang lahat? Opo, sir. Mabilis na sagot ng manager. Handa na po ang lahat, ayon sa inyong utos. Ang pangalang Aguila ay tila bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Narinig ito ng lahat, ngunit kakaunti lamang ang nakakaintindi sa bigat nito. Para sa karamihan, isa lamang itong apelyido. Ngunit para sa mga nasa mundo ng negosyo, ang mga panauhing naroon, ang pangalang iyon ay kumakatawan sa kapangyarihan, yaman at impluwensya na halos imposibleng abutin. Hindi na pinansin ni Kael ang manager. Diretso siyang umakyat sa entablado kung saan nakatayo ang banda, na ngayon ay natigil na sa pagtugtog. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng bokalistang tulala. Ang lahat ng ilaw sa bulwagan ay tila nakatutok sa kanya. Si Luningning ay naiwang nakatayo sa ibaba, nanginginig pa rin, ngunit ngayon ay may halong matinding pagkalito. Ano ang nangyayari? Sino si Mr. Aguila? Tumingin si Kael sa lahat ng naroon. Ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ng bawat isa. Huminto ang kanyang tingin sa pamilya Rivas. Magandang gabi sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses niya, na pinalakas ng sound system, ay puno ng awtoridad at lamig. Ipagpaumanhin ninyo ang biglaang pag-intermission. My name is Mikael Aguila. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga bulungan ay nagsimula. Aguila? As in Aguila Holdings International? Tanong ng isa. Imposible. Hindi naman nagpapakita sa publiko ang CEO nila. Gusto kong batiin ang bagong kasal. Pagpapatuloy ni Kael. Ang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Beatrice and Antonio, congratulations. Napakaganda ng inyong selebrasyon. Sa katunayan, nagustuhan ko ito ng husto kaya napagdesisyunan kong bilhin ang buong lugar. Muling nabalot ng pagkabigla ang lahat. Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Tita Lorna na hindi na napigilan ng sarili. Baliw ka ba? Tigilan mo na ang kalokohang ito. Ngumiti lamang si Kael. Tita Lorna, di ba? Isang karangalan na makilala ka. At para sagutin ang iyong tanong, hindi ito kalokohan. Itinuro niya ang buong paligid. Welcome sa party ko. At bilang bagong may-ari ng Palasyo de Emperatriz, may karapatan akong magtakda ng ilang bagong patakaran. Ang una, tapos na ang kasal. Isang malakas na, ano? Ang narinig mula kay Beatrice. Nag-signal si Kael sa manager ng hotel. Sa isang iglap, ang lahat ng waiters, staff, at maging ang mga security guard ay nagsimulang kumilos. Ang mga pagkain sa buffet table ay mabilis na iniligpit. Ang mga bulaklak sa bawat mesa ay tinanggal. Ang marangyang selebrasyon ay ginawang isang ordinaryong bulwagan sa loob lamang ng ilang minuto. Ano ang ibig sabihin nito? Bayad na ang lahat ng ito. Halos hysterical na sigaw ni Mr. Rivas, ang ama ni Beatrice. Huwag kang mag-alala, Mr. Rivas, sagot ni Kael. Ibabalik ko ang lahat ng ibinayad ninyo. Consider it a wedding gift. Ngunit ang palabas ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang magsisimula ang totoong entertainment. Muli siyang nag-signal. Ang mga ilaw sa bulwagan ay biglang dumilim. At ang isang dambuhalang screen sa likod ng entablado, na kanina'y nagpapakita ng mga larawan ng bagong kasal, ay biglang umilaw. At doon, nakita ng lahat ang isang malinaw na video. Nagsimula ito sa pagpasok ni Luningning sa bulwagan. Malinaw na kuha mula sa CCTV camera ng hotel. Nakita ng lahat ang bawat eksena.
ang pag-insulto ni Lorna sa kanyang regalo, ang sinadyang pagtapon ni Beatrice ng alak sa kanyang bestida, ang marahas na pagpunit sa kanyang damit, at ang pinakahuli at pinakamalupit sa lahat, ang walang awang pagtulak sa kanya papunta sa wedding cake. Ang bawat tawanan, bawat mapanlait na salita ay narinig ng malinaw. Ang kahihiyan ni Luningning ay isinalin sa screen para panoorin ng lahat. Ang bulwagan ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga bisitang kanina lamang ay nakikitawa. Ngayon ay hindi malaman kung saan titingin. Ang pamilya Rivas, lalo na sina Lorna at Beatrice, ay namutla na parang mga patay. Nang matapos ang video, muling bumukas ang mga ilaw. "Iyan," sabi ni Kael sa mikropono. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. "Ay ang klaseng pamilya na inimbita ninyo sa inyong tahanan ngayong gabi. Isang pamilyang nakakahanap ng kasiyahan sa pagyurak sa dignidad ng isang tao na wala namang ibang ginawa kundi ang magpakita ng kabutihan." Humarap siya sa pamilya Rivas. "At para sa inyo, may isa pa akong sorpresa." Ipinagpatuloy niya. "Ipinag-utos ko na rin na kansilahin ang lahat ng kontrata ng Aguila Holdings sa lahat ng suppliers na konektado sa pamilya Rivas, mula sa catering, sa bulaklak, hanggang sa mga kumpanya ng inyong mga kaibigan. Simula bukas, wala na kayong negosyo sa amin." Ang mga mukha ng mga kaibigan ni Lorna na kanina'y tumatawa ay biglang nataranta. Sa huli, ibinaling ni Kael ang kanyang tingin kay Mr. Rivas na ngayon ay nanginginig na sa kinatatayuan. "At ngayon, para sa'yo, Mr. Rivas," sabi ni Kael na tila isang hukom na maglalabas ng kanyang sentensya. "Pag-usapan naman natin ang mga kaduda-dudang transaksyon ng kumpanya mo." Nakatayo si Luningning sa gitna ng lahat, balot sa coat ni Kael, ngunit pakiramdam niya ay mas hubad pa siya kaysa kanina. Ang Kael na nagsasalita sa entablado ay hindi ang lalaking pinakasalan niya. Ang bawat salita nito ay may bigat ng bakal, bawat galaw ay may tiyak na layunin. Isa siyang estranghero, isang makapangyarihang estranghero na kayang magpatumba ng isang buong pamilya sa isang salita lamang. "Mr. Rivas," pag-uulit ni Kael, at sa pagkakataong ito, ang screen sa likod niya ay muling umilaw, ngunit hindi na ito video ng kahihiyan. Ang lumabas ay mga dokumento, mga kopya ng email, mga bank statement na may mga naka-highlight na numero, mga record ng mga tawag sa telepono. Para sa karamihan, isa lamang itong tumpok ng mga numero at salita. Ngunit para kay Mr. Rivas, ito ang kanyang katapusan. Sa loob ng 6 na buwan, paliwanag ni Kael na tila isang propesor na nagtuturo sa kanyang klase. Ang Rivas Construction ay gumagamit ng mga substandard na materyales para sa isang housing project na pinondohan ng isa sa aming mga subsidiary. Ang perang dapat sanang mapunta sa kalidad na semento at bakal ay napunta sa mga offshore bank accounts na ito. Isa-isang ipinakita sa screen ang mga bank account, mga numero na direktang nakapangalan kay Mr. Rivas at sa ilang kasabwat niya. Pandaraya, pagnanakaw, sabi ni Kael. Ang bawat salita ay tumatama na parang isang malakas na suntok. "Hindi mo lang niloko ang aking kumpanya, Mr. Rivas. Nilagay mo sa panganib ang buhay ng daan-daang pamilya na titira sa mga bahay na yon." Si Mr. Rivas ay napaluhod. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagmamataas, ay napalitan ng purong takot. Hindi totoo yan. Gawa-gawa mo lang ang lahat." Ngumiti si Kael. Isang malamig at walang awang na ngiti. "Talaga ba?" Sa hudyat niyang iyon, bumukas ang mga pinto ng bulwagan. Ngunit hindi mga waiter ang pumasok. Mga pulis na nakauniforme, kasama ang mga ahente mula sa National Bureau of Investigation, ang mabilis na pumasok. Kasunod nila ay ang mga mamamahayag na may daladalang mga kamera, na tila mga buitreng handa ng dumagit sa kanilang biktima. Ang lahat ay nagulat. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-atrasan, ayaw madamay sa gulo.
Anong, anong nangyayari dito? Nanginginig na tanong ni Tita Lorna. Hustisya. Simpleng sagot ni Kael. 2 pulis ang lumapit kay Mr. Rivas at pinusasan ito. Mr. Rivas, inaaresto ka namin sa salang estafa at pandaraya. Hindi! Bitiwan niyo ako. Beatrice, Lorna, tulungan niyo ako. Nagpupumiglas na sigaw ni Mr. Rivas habang kinakaladkad palabas. Ang perpektong kasal ni Beatrice ay naging isang sirko ng iskandalo. Ang kanyang magandang gown ay wala ng halaga habang umiiyak siyang sumusunod sa kanyang ama. Si Tita Lorna naman ay napahagulgol na lamang sa sahig, hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Ang kanilang mundo, na itinayo sa kasinungalingan at pagpapanggap, ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, nakatitig lamang si Luningning kay Kael, na ngayon ay bumababa na mula sa entablado. Ang kanyang isipan ay isang blangkong papel. Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa kahihiyan ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakakabinging damdamin. Takot. Paano ito nalaman lahat ni Kael? Gaano katagal na niya itong alam? Ang lahat ba ng ito ay plinano? Lumapit si Kael sa kanya at ang malamig na ekspresyon nito ay biglang nawala nang makita ang kanyang mukha. Napalitan ito ng pamilyar na pag-aalala. Ning, ayos ka lang ba? Hindi siya sumagot. Tinitigan niya lamang ito. Sinusubukang hanapin ang Kael na kanyang minahal sa likod ng maskara ng bilyonaryong CEO na si Micael Aguila. Halika na, umuwi na tayo, sabi nito at marahang hinawakan ng kanyang braso. Nagpatiyanod na lamang siya. Habang naglalakad sila palabas, sa gitna ng mga nagbubulungang tao at mga kumikislap na kamera, naramdaman niyang mas lalo siyang nalalayo sa lalaking katabi niya. Ang mundong ipinakita nito ay hindi niya mundo. Ang kapangyarihang taglay nito ay nakakatakot. Nang makasakay sila sa itim na sasakyan at nagsimula na itong umandar palayo sa palasyo, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na ugong ng makina. Si Ning ay nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad na dumadaan, ngunit wala siyang makita. Ang lalaking pinakasalan niya, na akala niya'y isang simpleng empleyado na may mabuting puso, ay si Micael Aguila pala, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Ang kanilang simpleng apartment, ang kanilang tahimik na buhay. Lahat ba yon ay isang kasinungalingan? Ang paghihiganti nito para sa kanya ay mabilis at brutal. Ngunit ang paghihiganting iyon ay tila napaka-perpekto, napakakalkulado. Hindi ito isang simpleng reaksyon ng isang nagagalit na asawa. Ito ay isang plano. Isang plano na matagal nang binuo. Sa gitna ng katahimikan, hindi na niya napigilan ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanyang isipan. Lumingon siya kay Kael. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Kailan pa? Mahinang tanong niya. Kailan mo pa plinano ang lahat ng ito? Ang tanong ni Luningning ay tila isang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Huminto ang sasakyan sa isang traffic light at sa ilalim ng pula nitong ilaw, ang mukha ni Kael ay tila mas lalong nabalot ng anino. Hindi ito lumingon sa kanya, ngunit nakita ni Ning ang pagtiim ng kanyang panga sa refleksyon sa bintana. Bago pa tayo ikasal, Ning, mahinang sagot ni Kael. Ang boses ay pagod at puno ng pagsisisi. Ang investigasyon sa Rivas Construction, matagal na naming sinimulan. Bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Ning. Bago pa sila ikasal. Ibig sabihin, alam na niya ang lahat bago pa niya ito pakasalan. Kaya ba lumapit ka sa akin? Nanginginig na tanong ni Ning. Ang takot na kanina pa niya nararamdaman ay nagsisimulan ng magkaroon ng pangalan. Pagtataksil. Bahagi ba ako ng plano mo? Ginamit mo ba ako para mapalapit sa kanila? Sa wakas, lumingon si Kael.
Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng galit para sa iba, ngayon ay puno ng sakit na para sa kanya. Hindi, hinding-hindi Ning, maniwala ka sa akin. Umandar muli ang sasakyan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito lumiko sa daan papunta sa kanilang maliit na apartment. Dumiretso ito sa isang pribadong subdibisyon na may matataas na pader at mahigpit na seguridad. Huminto sila sa harap ng isang modernong bahay na gawa sa salamin at bakal, isang penthouse na nakatayo sa tuktok ng isang matayog na gusali. Tanaw ang buong syudad. "Saan tayo?" tanong ni Ning. "Sa bahay natin," sagot ni Kael. "Sa totoong bahay natin." Pagpasok nila sa loob, bumungad kay Ning ang isang lugar na 10 beses na mas malaki kaysa sa kanilang apartment. Ang mga kasangkapan ay elegante at moderno. Ang sahig ay gawa sa mamahaling kahoy. May isang malaking bintana na mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng nagniningning na mga ilaw ng Kalakhang, Maynila. Dinala siya ni Kael sa isang silid na halatang isang home office. Sa isang malaking mesa ay nakapatong ang isang laptop. Binuksan ito ni Kael at ipinakita sa kanya ang isang folder ng mga files. "Ito," sabi ni Kael, "ang kumpletong file ng investigasyon. Basahin mo. Tingnan mo ang petsa kung kailan nagsimula ang lahat." Nag-aalangang lumapit si Ning. Nakita niya ang mga dokumento, mga larawan, mga ulat. Ang petsa ng pagsisimula ng investigasyon ay halos 2 taon na ang nakalilipas. Paano tayo nagkakilala ulit?" tanong ni Ning. "Sa isang coffee shop. Naaalala mo ba?" sabi ni Kael. "Nag-iisa kang umiiyak noon sa isang sulok. Kakagaling mo lang sa bahay ng Tita Lorna mo. Narinig kitang kausap mo ang sarili mo, sinasabing sana mawala ka na lang. Hindi ko yun sinadya, Ning, pero nang marinig kita, hindi ko na magawang umalis." Tumingin si Kael sa kanyang mga mata. "Oo, kilala ko na ang pamilya mo noon bilang subject ng investigasyon. Alam kong masama ang reputasyon nila. Pero ang babaeng nakita ko noon sa coffee shop, ang babaeng may pinakamalungkot na mga mata pero may pinakamatapang na puso. Hindi siya subject ng investigasyon. Siya ang babaeng gusto kong makilala." Inamin ni Kael ang lahat, na sinadya niyang itago ang kanyang pagkatao dahil alam niyang matatakot si Ning sa yaman at kapangyarihan niya. Gusto niyang mahalin siya ni Ning bilang si Kael, ang simpleng lalaki, hindi bilang si Mikael Aguila, ang bilyonaryo. "Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa investigasyon?" tanong ni Ning. Ang boses ay halos pabulong na lang. "Dahil gusto kong protektahan ka, ayokong madamay ka sa gulo nila. Ang plano ko ay tapusin ang lahat ng hindi mo nalalaman. Ngunit nang tumawag ka sa akin noong 1 linggo, umiiyak dahil sa paanyaya. At nang makita kita kanina sa palasyo, durog na durog. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Ning. Ang planong dapat sana'y dahan-dahan ay kinailangan kong madaliin. Hindi ko kayang makita kang sinasaktan nila ng ganoon." May katotohanan sa bawat salita ni Kael. Nakikita niya ito sa mga mata nito. Ngunit ang katotohanan yon ay napakabigat, napakakomplikado. So ang lahat, ang apartment, ang simpleng buhay, kasinungalingan ang lahat? Hindi. Mabilis na sagot ni Kael. "Iyon ang pinakatuos sa lahat, Ning. Ang mga umaga na ipinagluluto kita ng kape, ang mga gabing magkayakap tayong natutulog, ang bawat tawa at bawat pangarap na binuo natin doon. Iyon ang totoo. Iyon ang buhay na gusto ko, ang lahat ng ito," sabi niya. Habang iginagala ang kamay sa malawak na penthouse, "Ito ang obligasyon. Pero ikaw ang buhay ko." Lumapit ito at sinubukang hawakan ang kanyang kamay, ngunit umatras si Ning. Napakadaming impormasyon, napakabigat ng mga revelasyon. Ang asawa niya, na akala niya'y kanyang kanlungan mula sa magulong mundo, ay ang sentro pala ng isang mas malaki
at mas mapanganib na mundo. Ang pag-ibig niya ay totoo. Nararamdaman niya iyon. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay nabalot sa isang napakalaking lihim. Kailangan ko munang mapag-isa, sabi ni Ning. Ang boses ay walang emosyon. Kailangan kong mag-isip. Tumango si Kael. Baka sa mukha nito ang sakit ng pagtanggi niya. Sige, maiintindihan ko. Pili ka ng kahit anong kwarto. Ito ang bahay mo. Tinalikuran siya ni Ning at naglakad papunta sa pinakamalapit na silid. Bago niya isara ang pinto, muli siyang lumingon kay Kael na nakatayo pa rin doon, mag-isa sa gitna ng malawak na sala, tila mas nalulunod pa sa yaman niya kaysa kailanman. Isinara niya ang pinto. Ang malambot na pag-click nito ay tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Ilang araw ang lumipas na tila mga multo sina Luningning at Kael sa loob ng malawak na penthouse. Magkasama sila sa iisang bubong, ngunit may isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa kanila. Ginagawa ni Kael ang lahat. Hinahandaan siya ng pagkain, kinakamusta, ngunit binibigyan siya ng espasyong hiningi niya. Si Ning naman ay ginugugol ang oras sa panonood sa mga ilaw ng syudad mula sa bintana. Sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang dalawang bersyon ng kanyang asawa. Si Kael na simple at mapagmahal at si Mikhail Aguila na makapangyarihan at tila kayang kontrolin ang lahat. Isang umaga, habang nagkakape si Ning sa sala, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang kasambahay ang nagsabing mayroon siyang mga bisita. At nang makita niya kung sino ang mga iyon, halos mabitawan niya ang kanyang tasa. Sina Tita Lorna at Beatrice, malayo sa dati nilang itsura. Wala na ang mga alahas, wala na ang mamahaling damit. Ang dati mapagmataas nilang mga muka ay napalitan ng desperasyon. Ning anak! Umiiyak na sa lubong ni Tita Lorna at sa pagkabigla ni Ning, lumuhod ito sa kanyang harapan. Parang awa mo na, tulungan mo kami, kausapin mo ang asawa mo. Pakawalan niya ang daddy ni Bea, maawa ka sa amin. Kasunod nito, lumuhod din si Beatrice. Ang pinsan niyang dati reyna ng gabi, ngayon ay nakaluhod sa sahig. Ang muka ay basang-basa ng luha. Pinsan, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali kaming lahat. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Tulungan mo kami, Ning. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi alam ni Ning kung ano ang mararamdaman. Ang eksenang ito, ang pagluhod ng mga taong yumurak sa kanya, ay dapat sana'y magdulot ng kasiyahan. Ngunit wala siyang maramdaman, kundi awa at pagkalito. Tumayo po kayo, sabi niya. Sinubukang itayo ang kanyang tiyahin. Hindi ko po alam kung may magagawa ako. May magagawa ka, giit ni Lorna. Mahal ka ng lalaking yon. Pakinggan ka niya. Sabihin mo sa kanya, ibabasura namin ang lahat ng kaso laban sa kanya kung palalayain niya ang papa ni Bea. Ngunit bago pa man makasagot si Ning, may napansin siyang kakaiba. Ang telepono ni Beatrice na nakapatong sa sahig ay nakarecord. Isang maliit na pulang ilaw ang kumikislap, isang bitag. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang mga luha, ang pagluhod, lahat ay isang palabas. Umalis na po kayo. Malamig na sabi ni Ning, umatras palayo sa kanila. Ang pagmamakaawa sa mukha ni Beatrice ay biglang naglaho at napalitan ng purong galit. Talagang kinalimutan mo na kung saan ka nanggaling ano. Akala mo ba? Dahil asawa ka na ng bilyonaryo, mas mataas ka na sa amin? Umalis na kayo. Pag-uulit ni Ning. Tumayo si Beatrice, pinunasan ang pekeng luha. Magbabayad ka sa ginawa mo, Luningning. Tandaan mo yan. At umalis na nga sila. Ngunit ang kanilang pag-alis ay simula pa lamang ng isang mas masahol na bangungot. Kinagabihan, habang nag-iisa si Ning, biglang nag-vibrate ng sunod-sunod ang kanyang telepono. Mga mensahe mula sa mga numerong hindi niya kilala.
mga notification mula sa social media. Nang buksan niya ang isang sikat na social media site, bumungad sa kanya ang kanyang sariling mukha. Isang post mula kay Beatrice ang nagba-viral. Ang pamagat, ang totoo tungkol sa gold digger na si Luningning Alcaraz. Naglalaman ng post ng mga lumang litrato ni Ning noong nakatira pa siya sa kanila. Mga litratong mukha siyang pagod at gusgusin. May mga screenshot din ng mga pekeng text messages na pinalalabas na galing kay Ning, kung saan sinasabi niyang aakitin niya ang isang mayaman para makaganti sa pamilya Rivas, at ang pinakamatindi sa lahat, ang audio recording ng kanilang pag-uusap kaninang umaga. Ngunit ito'y pinutol at inedit. Ang tanging maririnig ay ang pagmamakaawa ni Lorna at Beatrice at ang malamig na pagtanggi ni Ning. Pinalabas na si Ning ang masama, ang walang pusong kamag-anak na kinalimutan ang pamilya ng yumaman. Heto ang patunay, sulat ni Beatrice. Mula noon hanggang ngayon, iisa lang ang plano ni Luningning, ang sirain kami. Ginamit niya ang inosenteng pagmamahal ni Mr. Mikael Aguila para sa kanyang pansariling paghihiganti. Sinabi rin ni Beatrice na ayon sa investigasyon ng isang private investigator na kinuha niya, si Kael ay isang ordinaryong empleyado lamang. Pinalabas niya na si Ning ay nagulat na lamang nang malaman na bilyonaryo pala ito at sinamantala ang pagkakataon para isagawa ang kanyang masamang balak. Ang post ay kumalat na parang apoy, libu-libong shares, daan-daang libong komento. Ang mga tao na walang alam sa totoong kwento ay mabilis siyang hinusgahan. Gold digger! Ahas! Kawawa naman si Mr. Aguila, naloko ng isang desperada. Bawat komento ay parang isang suntok. Ang kahihiyan sa kasal ay pribado, ngunit ito ay pampubliko. Ang buong mundo ay humuhusga sa kanya. Pumasok si Kael sa silid. Baka sa mukha nito ang galit at pag-aalala. Ning, nakita ko na. Huwag kang maniwala sa kanila. Huwag mong basahin yan. Ngunit huli na ang lahat. Ibinalibag ni Ning ang telepono sa sahig. Bakit nangyayari ito, Kael? Bakit? Niyakap siya nito. Kasalanan ko to. Dapat naisip kong gagawin nila ito. Hindi! Umiiling na sabi ni Ning, habang tinutulak ito palayo. Ako ang problema. Simula nang dumating ako sa buhay mo, nagkaroon ka ng eskandalo. Ako ang kahihiyan mo. Ako ang nagiging dahilan para siraan ka ng mga tao. Biglang tumunog ang telepono ni Kael. Isang tawag mula sa chairman ng board ng Aguila Holdings. Narinig ni Ning ang boses sa kabilang linya, kahit mahina. Mikael, kailangan mong ayusin itong gulo. This personal scandal is affecting the company's image. Iyon na ang huling dagok. Siya na ngayon ang pabigat. Siya ang dumi na kumakapit sa malinis na pangalan ni Mikael Aguila. Ang lahat ng kanyang takot ay nagkatotoo. Tumingin siya kay Kael. Ang mga mata ay puno ng kabiguan at kawalan ng pag-asa. Siguro tama sila. Siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. Ang mga salitang binitiwan ni Luningning ay tila mas matalim pa kaysa sa lahat ng paninira na ibinabato sa kanila online. Siguro hindi talaga tayo para sa isa't isa. Natigilan si Kael. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang babaeng pinakamamahal niya, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan, durog na durog ang puso, at naniniwalang siya ang sanhi ng lahat ng problema. Huwag mong sabihin yan, Ning, sabi ni Kael. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat ng bakal. Hinawakan niya ito nang mariin sa mga balikat. Tinitiyak na nakatingin ito sa kanyang mga mata. Huwag na huwag mong iisipin yan. Ang problema dito ay hindi ikaw. Ang problema ay sila. Pero ang kumpanya mo, ang pangalan mo, walang kwenta ang kumpanya. At ang pangalan ko kung wala ka. Putol ni Kael sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ikaw ang mahalaga. Bumalik siya sa telepono, kung saan naghihintay pa rin sa kabilang linya ang chairman. Mr. Tan, sabi ni Kael,
Ang boses ay kalmado ngunit hindi matitinag. I have this under control. Magpatawag ka ng emergency press conference bukas ng umaga. Mayroon akong mahalagang anunsyo. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinaba niya ang tawag at agad na tinawagan ang pinuno ng kanyang legal at public relations team. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang tahimik na penthouse ay naging isang war room. Ang Kael na kanina'y isang nag-aalalang asawa ay naging si Mikhail Aguila, ang decisive at formidable na CEO. Gusto kong makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa private investigator na kinuha ni Beatrice. I-trace ninyo ang lahat ng pag-uusap nila. Gusto kong malaman kung sino ang nag-edit ng audio. At gusto kong mag-publish kayo ng official statement mula sa Aguila Holdings na nagsasabing paninirang puri ang lahat ng ito at magsasampa tayo ng kaso laban sa mga nagpapakalat. Ang mga utos ay mabilis at direkta. Ang buong makinaryay ng Aguila Holdings ay kumilos sa isang salita lamang niya. Habang nagaganap ang lahat, si Ning ay nakaupo lamang sa isang sulok, pinagmamasdan ng kanyang asawa. Nakikita niya ang kapangyarihan nito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot. Nakikita niya ang kapangyarihang yon na ginagamit hindi para manira, kundi para protektahan siya. Nang matapos ang mga tawag, lumapit si Kael sa kanya. Lumuhod ito sa kanyang harapan, tulad ng ginawa ng kanyang tita Lorna. Ngunit ang pagkakaiba ay napakalaki. Ang pagluhod ni Kael ay hindi pagpapanggap. Ito'y tanda ng kababaang loob at pagmamahal. Ning sabi nito, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi sapat na linisin lang natin ang pangalan mo. Kailangan nilang makita kung sino ka talaga. May kinuha si Kael mula sa isang drawer, isa itong portfolio. Nang buksan niya ito, nakita ni Ning ang laman. Mga sketch niya. Mga disenyo ng mga muebles, mga drawing ng mga tanawin, mga portrait. Ang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot dahil sa paulit-ulit na pagsasabi ni Tita Lorna na wala kang kwenta at sayang lang sa papel ang mga guhit mo. Paano napunta sa'yo yan? Manghang tanong ni Ning. Itinago ko mula sa mga gamit na dinala mo galing sa bahay nila noong unang beses kang tumira sa apartment. Ngumiting sabi ni Kael. Nakita ko ang mga ito at alam ko noon pa man na mayroon kang pambihirang talento. Huminga ng malalim si Kael. Bukas, sa press conference, hindi ako ang magsasalita. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Ning. Ano? Hindi ko kaya. Kaya mo, sabi ni Kael. Puno ng tiwala. Hindi mo kailangang sagutin ang mga akusasyon nila. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita sa mundo kung sino si Luningning Alcaraz Aguila at bukas, iaanunsyo ko rin ang pagtatatag ng Aguila Foundation for the Arts. Isang pundasyon na tutulong sa mga batang pintor at designer na tulad mo na salat sa pera pero puno ng talento. At ang pundasyong yon, ipapangalan ko sa'yo. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Ning. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay luha ng pasasalamat at pag-asa. Kael, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hinaplos ni Kael ang kanyang pisngi. Dahil ang pamilya, Ning ay hindi tungkol sa dugo. Hindi ito tungkol sa kung sino ang kadugo mo. Ang tunay na pamilya ay ang taong pinipiling manatili sa tabi mo kahit na wala ka nang maibibigay. Ang pamilya ay ang taong nakikita ang liwanag sa iyo kahit ikaw mismo ay nasa gitna ng kadiliman. Niyakap niya si Ning ng mahigpit. At sa yakap na yon, naramdaman ni Ning na ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Ang takot at pagdududa ay napalitan ng isang bagong damdamin. Katatagan, hindi na siya ang luningning na laging yumuyuko. Sa tabi ni Kael, sa tulong ng pagmamahal nito na walang kondisyon, handa na siyang tumayo at harapin ang mundo. Handa na siyang ipakita sa kanila ang kanyang tunay na liwanag. Kinabukasan, kailangan niyang harapin ang pamilya Rivas sa huling pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa.
Bago harapin ng media at ang buong mundo, may isang bagay pa si Luningning na kailangang gawin. Isang huling pagtatapos sa kabanatang matagal nang nagpapahirap sa kanyang buhay. Samahan na kita, alok ni Kael. Umiling si Ning, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang maliit na ngiti. Hindi, kaya ko na to. Kailangan ko itong gawin ng mag-isa. Hindi na nagpumilit si Kael. Naiintindihan niya. Ito ay isang paglalakbay na si Ning lamang ang maaaring tumapos. Ang lugar kung saan nanunuluyan ngayon ang pamilya Rivas ay malayong-malayo sa dati nilang mansyon. Isa itong maliit at inuupahang apartment sa isang magulong bahagi ng lungsod. Ang pintura sa mga pader ay natutuklap na at ang amoy ng lumang kahoy ay nanunuot sa hangin. Ito ang imahe ng kanilang pagbagsak. Si Ning, sa kabilang banda, ay dumating na may bagong anyo. Hindi dahil sa kanyang damit, na simple pa rin ngunit elegante. Ang pagbabago ay nasa kanyang tindig. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na umiiwas ng tingin. Ang bawat hakbang niya papasok sa gusali ay may bigat at katiyakan. Si Tita Lorna ang nagbukas ng pinto. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, gulat, pag-asa, at sa huli, galit. Anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong nito. Nandito ka ba para ipagyabang ang bago mong buhay? Hindi pinansin ni Ning ang tanong. Pumasok siya sa loob. Ang sala ay maliit at magulo. Si Beatrice ay nakaupo sa isang lumang sopa, nakatingin sa kawalan. Ang dati buhay na buhay niyang mga mata ay wala ng kislap. Talo na siya. Wala akong balak magtagal, panimula ni Ning. Ang boses ay kalmado at matatag. May gusto lang akong sabihin. Humarap siya kay Tita Lorna. Sa buong buhay ko, tita, hinangad ko ang pagmamahal at pagtanggap ninyo. Ginawa ko ang lahat. Nagtiis ako sa bawat panunumbat, sa bawat pagmamaliit, sa pagtrato ninyo sa akin na parang utusan sa sarili kong pamamahay. Umasa ako na balang araw, makikita ninyo ako bilang pamilya. Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, naintindihan ko na. Hindi ko na kailangan ang pagtanggap ninyo dahil natagpuan ko na ang halaga ko sa ibang lugar. Sa isang taong minahal ako, hindi dahil sa kung anong meron ako o wala, kundi dahil sa kung sino ako. Lumingon siya kay Beatrice. At sa'yo, pinsan, lagi kitang tiningala. Kahit paano mo ako tratuhin, inisip ko pa rin na balang araw, magiging magkaibigan tayo. Pero ang inggit at galit sa puso mo ang sumira sa lahat. Sinira mo hindi lang ang buhay mo, kundi pati na rin ang pagkakataon nating maging isang tunay na pamilya. Huwag mo kaming pangaralan, sigaw ni Lorna. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka dumating sa buhay namin, hindi sana mangyayari ito. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ning, ngunit hindi ito tawa ng katuwaan, kundi tawa ng isang taong sa wakas ay nakalaya na. Hindi, tita. Ang kasalanan ay nasa inyo. Ang kasalanan ay nasa pagtrato ninyo sa kapwa na parang basura. Ang kasalanan ay nasa pag-iisip na ang pera at kapangyarihan ang sukatan ng pagkatao. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Ning ang isang luma at maliit na susi. Ito ang susi sa dati nilang bahay, ang bahay ng kanyang mga magulang, bago sila pumanaw at mapilitan siyang kupkupin ng mga Rivas. Simbolo ito ng kanyang nakaraan, ng kanyang pagkaulila. Dahan-dahan niya itong inilapag sa maliit na mesa sa kanilang harapan. Hindi ako naparito para manumbat o maghiganti. Sabi ni Ning, ang kanyang boses ay lumambot. Sa totoo lang, naparito ako para magpasalamat. Natigilan sina Lorna at Beatrice. Salamat, pagpapatuloy ni Ning. Dahil kung hindi ninyo ako itinulak palayo, hindi ko sana matatagpuan ang lugar kung saan ako tunay na nararapat. Kung hindi ninyo ipinaramdam sa akin ang pinakamatinding sakit,
Hindi ko sana nalaman kung ano ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ibinabalik ko na sa inyo ang susi ng nakaraan. Wala na kayong utang sa akin at wala na rin akong hinanakit sa inyo. Malaya na kayo sa akin at sa wakas, malaya na rin ako sa inyo. Pagkatapos sabihin ng mga yon, tumalikod na si Ning. Bawat hakbang niya papalayo ay magaan. Bawat hakbang ay isang paglaya. Luningning! Huling sigaw ni Beatrice, ang boses ay basag. Huminto si Ning, ngunit hindi siya lumingon. Patawad! Isang mahinang patawad ang narinig niya, ngunit hindi na niya kailangan pang sagutin. Ang pagpapatawad ay hindi na para sa kanila. Ito ay para sa kanyang sarili. At matagal na niyang napatawad ang mga ito. Nagpatuloy siya sa paglakad. Paglabas niya ng gusali, bumungad sa kanya ang sikat ng araw. Sumilip siya sa kabilang kalsada at nakita niya ang itim na sasakyan ni Kael. Nakaparada sa malayo, naghihintay. Hindi siya nito iniwan. Hindi siya nagtanong kung ano ang kanilang mga narinig. Hindi niya kailangan. Ngumiti lamang si Kael. At sa ngiting iyon, alam ni Ning na isang bagong kabanata na sa kanilang buhay ang magsisimula. Ang press conference kinabukasan ay hindi naging isang marahas na komprontasyon, kundi isang tahimik na pagpapakilala. Sa halip na magsalita tungkol sa paninira, ipinakita ni Luningning ang kanyang portfolio. Sa harap ng mga kamera at nagtatakang mga mata ng media, ipinaliwanag niya ang inspirasyon sa likod ng bawat guhit, ang kwento sa likod ng bawat disenyo. Ang kanyang boses, na dati nanginginig sa takot, ay puno na ngayon ng passion. At nang inanunsyo ni Mikael Aguila ang paglulunsad ng Luningning Foundation, isang pundasyon para sa sining na ipinangalan sa kanyang asawa, na intindihan ng lahat. Hindi ito kwento ng isang gold digger, kundi kwento ng isang artist na natagpuan ng kanyang boses. Ang kasinungalingan ng pamilya Rivas ay gumuho ng walang anumang malakas na salita. Natabunan ito ng liwanag ng katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting napalitan ng mga bulungan ng paghanga. Ngunit para kay Ning, ang tunay na tagumpay ay hindi nangyari sa harap ng kamera, kundi sa loob ng isang maliwanag na silid na tinatawag niyang studio. Binigyan siya ni Kael ng isang espasyo sa kanilang penthouse, isang silid na may malalaking bintana. Tanaw ang langit at ang syudad. Doon, pinaligiran niya ang sarili ng mga canvas, pintura at lapis. Noong una, nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Ang mga alaala ng mga salita ni Tita Lorna, sayang lang sa papel, ay pilit na bumabalik. Ngunit sa tuwing mangyayari iyon, pumapasok si Kael, dala ang isang tasa ng mainit na tsokolate, at uupo sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan siya ng may buong paghanga. Ang suportang iyon ang naging kanyang lakas. Unti-unti, ang mga nanginginig na guhit ay naging matatag. Ang mga blangkong canvas ay napuno ng kulay. Ipininta niya ang lahat. Ang dilim ng kanyang nakaraan, ang sakit, ang pag-iisa. Ngunit sa bawat madilim na pinta, laging may isang guhit ng liwanag na tumatagos. Isang hapon, habang nagpipinta siya, naramdaman niya ang mga braso ni Kael na yumakap sa kanya mula sa likuran. "Ano ang ginagawa mo, mahal ko?" "Ikaw," nakangiting sagot ni Ning. Sa canvas, nabubuo ang isang portrait ni Kael, hindi bilang CEO, kundi bilang ang Kael na nakilala niya, nakangiti habang nagtitimpla ng kape sa kanilang maliit na apartment. Iyon ang imahe niya na laging nakatatak sa puso ni Ning. "Ako ang canvas mo, pero ikaw ang obra maestra ko," bulong ni Kael sa kanyang tainga. Sa tulong ni Kael at ng pundasyon, nagkaroon ng pagkakataon si Ning na magkaroon ng kanyang kauna-unahang solo art exhibit. Ang tema, paghilom. Ginanap ito sa isang kilalang art gallery. Dumating ang mga kritiko, mga kolektor, at mga taong simpleng na curious sa kanyang kwento. Ngunit habang naglalakad sila sa loob ng gallery,
Ang kanilang pagkausyoso ay napalitan ng tunay na paghanga. Ang bawat pinta ay isang bintana sa kaluluwa ni Ning. May isang pinta ng isang batang babae na nakaupo sa dilim, ngunit may isang maliit na bituin sa kanyang palad. May isa pang pinta ng isang sirang bestida na nabahira ng pulang alak, ngunit mula sa mantsa ay tumutubo ang magagandang bulaklak. At sa pinakagitna ng gallery, ang pinakamalaking pinta sa lahat, ang portrait ni Kael na pinamagatan niyang ang aking kanlungan. Isang sikat na art critic na kilala sa pagiging istrikto ang lumapit sa kanya. "Miss Aguila," sabi nito, "ang iyong mga gawa, mayroon silang puso. Mayroon silang katotohanan. Hindi ito basta pinta, ito ay isang dasal." Naluha si Ning sa tuwa. Nilibot niya ang tingin sa gallery, sa mga taong humahanga sa kanyang sining. Sa wakas, hindi na siya ang kawawang ampon o ang asawa ng bilyonaryo. Siya si Luningning, isang artist. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan niya ang lahat. "Ang bawat isa sa atin ay may mga sugat," sabi niya. Ngunit ang sining ang nagturo sa akin na ang mga sugat na ito, kapag nabigyan ng liwanag, ay maaaring maging pinakamagandang bahagi ng ating kwento. Ibinigay niya ang huling pasasalamat sa kanyang asawa. At sa lalaking nagbigay sa akin ng liwanag, ang aking si Kael, salamat sa paniniwala sa Ningning na kahit ako mismo ay hindi nakikita. Nagpalakpakan ng lahat. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang pamilyar na muka ang nakita ni Ning sa dulo ng gallery. Isang matandang babae, isang malayong kamag-anak ng kanyang ina na matagal na niyang hindi nakikita. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiti ng tunay na pagmamalaki. Tila isang mensahe mula sa nakaraan, nagsasabing, "Nandito kami. Nakikita ka namin." Ang sining ay hindi lang nagpagaling sa kanyang mga sugat. Ibinabalik din nito ang mga piraso ng kanyang pagkatao na matagal nang nawala. Iniwan nila ang ingay at gulo ng syudad. Ang marangyang penthouse na naging saksi sa kanilang mga luha at pag-aalinlangan ay ipinagkatiwala na ni Kael sa isa sa mga executive ng kumpanya. Ang kanilang bagong tahanan ay isang bahay na simple ngunit elegante. Nakatayo sa isang baybayin kung saan ang tanging maririnig sa gabi ay ang awit ng mga alon. Ang kanilang buhay ay nagkaroon ng bagong ritmo. Sa umaga, sabay silang maglalakad sa dalampasigan habang ang araw ay sumisikat at nagbibigay ng gintong kulay sa buhanginan. Si Kael, kahit na abala pa rin sa pamamahala ng kanyang imperyo, ay natutong gawin ang lahat ng ito mula sa kanyang home office na may bintanang tanaw ang dagat, at si Ning na abala sa pagpipinta sa kanilang hardin. Ang kanilang pamilya ay hindi na nakabase sa dugo o sa pangalan. Itinayo nila ito sa pundasyon ng paggalang, tiwala, at maliliit na kasiyahan. Ang pagluluto ng hapunan ng magkasama, ang panunood ng paglubog ng araw mula sa kanilang beranda, ang simpleng katahimikan na nagsasabing hindi na nila kailangang magsalita para magkaintindihan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, kamay hawak tulad ng dati, may isang kartero na nag-abot ng sulat kay Kael. Ngunit nang makita nito ang pangalan ng nagpadala, ibinigay niya ito kay Ning. Mula sa Beatriz Rivas, Correctional Institution for Women. Napahinto si Ning sa paglalakad. Ang sobre ay simple at manipis, malayong malayo sa makapal at magarbong paanyaya na nagsimula ng lahat. Sandali siyang nag-atubili. "Kung ayaw mong basahin, ayos lang," mahinang sabi ni Kael. Umiling si Ning. "Kailangan ko." Umupo sila sa buhanginan. Habang ang langit ay nagkukulay kahel, dahan-dahang binuksan ni Ning ang sulat. Ang sulat kamay ni Beatriz ay magulo. Ang mga salita ay tila isinulat ng may panginginig. Hindi ito isang magaling na sulat. Walang magagandang salita. Puno ito ng mga pagkakamali at mga binurang pangungusap.
Ngunit sa bawat salitang yon, naramdaman ni Ning ang isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman mula sa kanyang pinsan. Katapatan. Inamin ni Beatrice ang lahat. Ang inggit na matagal na niyang kinimkim. Ang takot na baka malampasan siya ng pinsang laging minamaliit. Ang pagsisisi sa bawat sakit na idinulot niya. Humingi siya ng tawad, hindi para palayain siya, kundi dahil sa loob ng kulungan, sa gitna ng kawalan, iyon na lang ang natitira sa kanya. Nang matapos basahin ni Ning, tahimik niyang itinupi ang sulat. Wala siyang sinabi. Nakatingin lamang siya sa malayong abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Kael. Huminga ng malalim si Ning. Ang amoy ng alat ng dagat ay tila naglilinis sa kanyang baga. Wala na, sagot niya. Wala nang galit, wala nang sakit. Awa, siguro kaunting awa, pero higit sa lahat, kapayapaan. Tumingin siya kay Kyle at sa kanyang mga mata, nakita nito ang huling bakas ng anino na tuluyan ng naglalaho. Pinapatawad ko na siya, Kyle, sabi ni Ning. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para tuluyan ko nang maisara ang pinto. Ngumiti si Kyle. Ito na ang hudyat na hinihintay niya. Ang huling piraso ng kadiliman ay napalitan na ng liwanag. Kung ganoon, sabi ni Kael, habang tumatayo at pinapagpaga ng buhangin sa kanyang damit, pwede na nating pag-usapan ang susunod na kabanata. Anong susunod na kabanata? Nakangiting tanong ni Ning. Inilahad ni Kael ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo. Habang magkaharap sila, hinaplos nito ang kanyang tiyan. Ang pamilya natin, tayong dalawa, hindi pa ba natin dadagdagan? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng pangarap. Ang pangarap ng mga maliliit na tawa na sasabay sa tunog ng mga alon, ng mga maliliit na yapak na mag-iiwan ng marka sa buhanginan kasama ng sa kanila. Hindi na kailangan pang sumagot ni Ning. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay nagniningning na parang mga bituin sa dapit hapon, ang nagbigay ng sagot. Niyakap niya si Kael ng mahigpit. Oo, handa na siya. Kinagabihan, bumalik si Ning sa kanyang studio. Sa harap ng isang blankong canvas, nagsimula siyang gumuhit. Ngunit hindi na ito tungkol sa sakit o paghilom. Ang kanyang ipinipinta ngayon ay isang imahe ng hinaharap. Isang masayang pamilya sa dalampasigan. Habang abala siya, naramdaman niya ang pamilyar na yakap ni Kael mula sa likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat at sabay nilang pinagmasdan ang nabubuong obra. Sa labas ng bintana, ang buwan ay nagbibigay ng pilak na liwanag sa tahimik na dagat. Doon, sa gitna ng kapayapaan, sa yakap ng isa't isa, natagpuan nila ang kanilang walang hanggan. Makalipas ang 1 taon, ang hangin sa baybayin ay may dalang halimuyak ng mga bulaklak at alat ng dagat. Ang hardin ng bahay ni Kael at Luningning ay napuno ng mga puting lobo at mga bisitang may dalang ngiti at regalo. Hindi ito isang magarbong pagdiriwang na may daan-daang bisita. Isa itong simpleng salo-salo, isang baby shower na dinaluhan lamang ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Ang mga tapat na kaibigan ni Kael, ang matandang kamag-anak na muling nakaugnayan ni Ning, at ang mga batang scholar mula sa Luningning Foundation. Ang pamilya Rivas ay isang malayong alaala na lamang. Nakakulong pa rin si Mr. Rivas. Si Tita Lorna ay namumuhay ng mag-isa at puno ng pagsisisi. Si Beatrice, ayon sa huling balita, ay nagsisimulang baguhin ang kanyang buhay sa loob ng kulungan. Ngunit ang kanilang kwento ay hindi na mahalalaga. Ang focus ng lahat ngayon ay nasa bagong buhay na malapit nang dumating. Si Luningning, na ngayon ay malaki na ang tiyan, ay nakaupo sa isang silyang yantok. Ang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Ang kanyang Luningning ay hindi na kailanman naging mas totoo. Ang bawat ngiti niya ay abot sa kanyang mga mata. Mukhang magiging pintor din tulad mo, mahal, sabi ni Kael
habang marahang hinahaplos ang tiyan ni Ning. Kanina pa siya sipa ng sipa habang tinitingnan mo ang mga regalong painting. Tumawa si Ning. O baka naman magiging CEO na kasing seryoso mo. Baka kinakalkula na niya ang assets ng lahat ng bisita. Nagtawanan sila. Ang kanilang biruan ay magaan at puno ng pagmamahal. Ang dating bigat sa kanilang mga balikat ay tuluyan ng naglaho. Gabi na nang matapos ang salo-salo. Habang natutulog si Ning, pumasok si Kael sa magiging kwarto ng kanilang anak. Ang silid ay pininturahan ni Ning ng mga imahe ng mga bituin, alon at isang malaking buwan. Sa isang maliit na estante, inilagay ni Kael ang isang libro. Umupo siya sa rocking chair sa tabi ng kuna at nagsimulang magbasa ng mahina na para bang naririnig na siya ng sanggols sa sinapupunan. Sa isang malayong kaharian, panimula niya, may isang bituin na natatakot magpakita ng kanyang liwanag. Akala niya, ang kanyang ningning ay hindi sapat kumpara sa liwanag ng araw at ng buwan. Ito ay isang kwentong siya mismo ang gumawa. Isang kwento tungkol sa isang bituin na natagpuan ng kanyang tapang dahil sa pagmamahal ng isang agila na laging nakabantay mula sa kalangitan. Nang pumasok si Ning sa silid, nakita niya ang kanyang asawa na binabasa ang kanilang kwento. Tumulo ang kanyang luha, ngunit ito'y luha ng purong kaligayahan. Lumapit siya at niyakap si Kael mula sa likuran. Mahal na mahal kita, Mikael Aguila. Mas mahal kita, aking luningning. Sagot nito habang hinahalikan ang kanyang mga kamay. Sabay nilang pinagmasdan ang kuna, ang maliit na higaan na naghihintay sa kanilang pinakamalaking pangarap. May naisip ka na bang pangalan? Tanong ni Kael. Ngumiti si Ning. Mayroon na siyang pangalan na matagal nang nasa kanyang puso. Isang salitang kumakatawan sa lahat ng kanilang pinagdaanan at sa lahat ng kanilang inaasam. Gusto ko siyang pangalan ng Hiraya, sabi ni Ning. Hiraya, pag-uulit ni Kael, at sa kanyang boses ay maririnig ang paghanga, ang bunga ng mga pangarap at pag-asa. Ito ang perpektong pangalan. Tumayo sila sa tabi ng bintana, magkayakap, pinagmamasdan ang karagatan na nililiwanagan ng buwan. Ang kanilang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, luha, at pagtataksil. Ngunit sa huli, ang pag-ibig na totoo at walang kondisyon ang nanaig. Natagpuan nila hindi lang ang kapayapaan, kundi ang isang pamilya na sila mismo ang bumuo. Isang pamilyang itinayo sa mga durog na piraso ng nakaraan na ngayon ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang yaman o kapangyarihan. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa paghilom, pagpapatawad, at sa isang bagong simula na kasing lawak at kasing ganda ng karagatan sa kanilang harapan. Ang kanilang pag-ibig ang naging kanilang tunay na luningning. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Luningning at Kael. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat ng opinyon o paghusga ng iba. Ito ay matatagpuan sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, sa pagpapatawad na nagpapalaya sa puso, at sa tapang na piliing bumangon mula sa bawat pagkakadapa. Ang bawat isa sa atin ay may sariling luningning, isang natatanging liwanag na naghihintay lamang na matuklasan at ibahagi sa mundo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at pag-asa ang paglalakbay ni Ning at Kael. Kung mayroon po kayong saloobin o komento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel.
Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa inyong lingkod, maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.